So, mga lumang pa na po ito, mga tabla. Tapos dito po, ay grabe, napakalit po ng kanilang bahay. Ito po yung kanilang bukal, yan po yung kalamitan ng mga parang poso ba, nandito po sa bukid, yung mga bukal po. Ayan, mahihain po si ate. Mahihain po siya. No? Actually ate, no, meron na pong 6 na napalad na pabahayan po namin. Actually, nung nakaraang linggo, katatapos pa lang po ng ribbon cutting namin sa pabahay po kay Tatay Blas. Si Tatay Blas ay mahilig magkwento. Si Tatay Blas ay yung taong kung siya pala kaibigan. Kaya, nung nalaman nung naikwento niya yung kalagayan niya, kasi si Tatay maghahanap ng matutulungan sa bawat barangay ng Northern Samar. Pinamumunuan ni Joey the Great at kanyang mga members na mababait. Boy Tabang, Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, Raymond Galosa. Sila ay laging mag-aabot sa atin ng pag-asa. Ayan po mga kalingap, mga ka-partners, welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, Boy Tabang na naman po. Actually, nandito po ngayon kami sa isang barangay na naman sa Northern Samar. Dito po sa barangay ng Pularima. Ayan, lumapit na po kami doon sa barangay. Katulad po ng mga ginagawa natin bago tayo pumasok sa ganitong lugar. Nagpapaalam po muna tayo bilang permiso na mag-i-scout, mag-charity at maglilingap po dito sa aming barangay. Actually, secretary mayroon na pong inirekomenda at syempre ako po yung unang mag-i-interview sa kanilang inirekomenda. Ito po yung kanilang bahay na sa likuran ko. Syempre kasama ko po yung buong team, syempre yung Great Team Raynon. Shoutout sa aking cameraman, si Kuya Raymond. Kuya Raymond, kumusta Kuya Raymond? Okay lang. Okay lang? Ayan. So nandito na ngayon po kami at syempre alamin po natin yung ating bagong magiging beneficiary. Shoutout po sa mga charity viewers, lalo-lalo na yung mga OFW na walang sawang sumusuporta po sa amin. Siyempre, Manay Terry Anderson at siyempre Ate Vic Jones. Ma'am Hawaii, thank you so much. Tita Marcelina at siyempre kay Tita Chari at siyempre kay Manay ng Bicol. So, huwag na po natin patagalin. Para na po sa video. So, mga kalingap, nandito na po yung kanilang bahay na magiging bagong beneficiary po natin. Ate, pwede po ba maikot yung bahay nyo? So, mga lumang pa na po ito, mga tabla. Tapos dito po, ay grabe, napakalit po ng kanilang bahay. Ano po dito yung bukal? Ito po, dito bukal. Dito po sila naglalaba. Ay grabe. Napakalalim. Yan po yung kanilang bukal. Yan po yung kalamitan ng mga parang poso ba nandito po sa bukid, yung mga bukal po. Naputi, kumusta? Pwede po bang makituloy? Ha? Apir muna, apir. Ayan, pwede makituloy. Ngayon, nandito. Ilan po tao kayo dito, te? Ilan po kayong dito, tao sa bahay po ninyo? 6. Nagkakasya naman po ba kayo dito? Ayan po mga kalingap, tara pasok po tayo. Siyempre tingnan po natin, siyempre nakita niyo na po yung labas. Ngayon sa loob na naman po. Ayan. Sa loob po, ayan nakikita niyo po yung mga lumang tabla po ba to? Ate? Mga ilang taon na tansya mo yung mga kalming tabla na dinikit dito sa bahay mo? Mga ilang tansya mo? Sabihin natin mga 5, mabot ng 5 years. Pero actually okay pa naman siya. Ayan, okay pa naman po daw. Tapos dito po sila, dito kayo nagsasaing. Ayan, tapos uling yung kanilang gamit. Siyempre, ay! May tuba! Baligya. Nagtitinda kayo ng tuba? Danay. Pag yan napalit. Grabe yung mga tapos yung kapo nila yero. Ayan, hati. Tara po tayo. Sabat, pwedeng umupo dito. Ang dilim-dilim. Wala po ba kayong ilaw? Kasi dito tayo. Mag-usap tayo. Kwentuhan lang. Diba? Kwentuhan lang. Dito ka, oh. Ayan. Dito ka, tayo. Parang ako yung may-ari ng bahay. Ayan. Sige po ka dyan. Ay, nako.
Ilan po ba yung anak niyo, te? Apat. Nag-aaral po ba lahat? Ayan, sa totoo pala kay isang kay Emma, no? Ayan, meron pala kami ating mga scholarship. No, doon sa mga paan namin, mga beneficiary namin, lalo na kung yung mga anak nila is talagang nagpupursige mag-aaral, no? Ayan, isang kay Emma po yung minsan nagpaaral na sa 10 kabataan na ngayon ay gagraduate na po, no? Thank you so much po sa kay Emma sa inyong suporta, lalo na doon sa mga kabataan na nangangarap na makagraduate, no? Ilan po ba yung nagtukad sa inyo, nag-aaral sa mga anak po ninyo? 3. Ano po ba pangalan pala ni ate? Ano po pangalan niyo? Michelle. Okay. Ilan taon na si ate Michelle? 35! My God. Yan. So, syempre ate, magpapakilala po muna kami, ha? Ayan, kami po yung The Great Team Morainon, no? Kami po yung pumupunta sa mga kagaya nitong mga barangay na luklok na hindi po minsan naabot ng mga charity vlogger. So, kami po yung mga charity vlogger ng Northern Samar na kung saan pumupunta po sa mga iba't ibang lugar, especially na po yung mga malalayo, no? Kagaya nito, di ba? Barangay Kularima, di ba? Yan. Kami po pumupunta doon at syempre, hingi po muna kami ng permiso sa barangay captain o mga kagawad para maghingi ng permiso doon sa mga gagawin namin. Kung ano ba yung purpose namin kapag pumupunta kami sa isang barangay. Siyempre, kapag napayagan, may i-recommenda at isa po kayo sinirekomenda ngayon dito na secretary. Meron po ba kayong idea kung bakit kayo po yung nirekomenda na secretary? Ha? Meron po kayong idea? Speechless po si ate, mahihain siya. Huwag ka mahiya ate, no? Parang nagkikwentuhan lang ba tayo? No? Para kasi malaman din ng mga viewers natin kung saan, lalo-lalo na yung mga sponsor, kung saan sila parte pwede tumulong sa iyo. Kaya gusto ko na magkwento ka sa akin. Para malaman din namin, malaman ng mga viewers kung saan sila pwede tumulong. Diba? Naamoy kailangan. Sige. Ano po ba yung sitwasyon ng bahay ninyo? Bakit po yun yung una yung pangangailangan sana or hihilingin? Ano po ba yung sitwasyon niyo dito sa bahay ninyo? Ayan, mahihain po si ate. Mahihain po siya, no? Actually ate, no? Meron na pong 6 na napalad na pabahayan po namin. Actually, nung nakaraang linggo, katatapos pa lang po ng ribbon cutting namin sa pabahay ko kay Tatay Blas. Si Tatay Blas ay mahilig magkwento. Si Tatay Blas ay yung taong siyang pala kaibigan. Kaya, nung nalaman nung naikwento niya yung kalagayan niya, kasi si Tatay Blas, nakatira lang siya sa likod ng CR. Yun yung kalagayan niya. Kaya, yung mga viewers na subaybayan siya dahil alam niyo kung bakit. Pinento niya yung kalagayan niya na sana kahit sa ganitong, kasi si Tatay Blas po ay PWD. Si Tatay Blas kung lakad aso. No? Ayan. Shoutout Tatay Blas, congratulations sa inyong bago mong bahay. Yan, sana po panitilihin natin malinis at syempre alagaan po ninyo yung pinagkaloob sa inyo ng mga sponsor na pabahay, no? Ayun, ting, sige na, magkwento ka na kasi para dun mag-start yung ating conversation. At syempre kung saan din kami pwede tumulong kahit sa maliit na paraan. Sige, kwento ka. Ano po ba yung pinagkakabisihan nyo ngayon? Paray. Wala. Balayla. Yung asawa niyo po, ano po yung pinagkukanan po niyo ng asawa niyo? Trabaho. Mula ito ng tula. Nangyayang sala. Sige, nadlaw, naglulukad. Nagkokopras. Nagkokopras. Ilan kasi di ba alam ko sa pagkokopras every 3 months yan, tama? Tapos every 3 months, maghihintay naman ng 3 months ulit bago magkopras. Kasya naman po ba yung nakukuha ni Kuya sa pagtatrabaho ng kopras para sa pamilya po niyo? Tama lang. Kulang pa nga ko sa Paano yan kung halimbawa yung mga anak niyo may mga project, yun, may mga ambagan sa school? Paano naman po yan? Bye-bye.
Siyempre kasi nung ako yung nag-aaral pa po mga kalingap, talaga yung pag-aaral ko talaga is kailangan po yan ng financial, no? Tama ba? Kasi doon po kasi minsan, siyempre di maiwasan yung magpapaproject yung mga teacher, gagawa ng mga research, magpapaprint, no? Paano kung wala kang pampaprint, di ba? Wala kang pangbayad, di ba? Oh. Siyempre, mamamainusan ka doon sa academics mo, di ba? So ano naman po yung minsan nasasabi ng mga anak nyo kapag wala kayong naibibigay about dun sa mga project minsan na pinagkukuhanan po nila sa school? Walat na lang siya. Yaon mo na. Hintay lang po daw muna kung kailan magkaroon. Paano kung may deadline, te? Ano? Oray pa eh. Mabuka deadline. So ayan mga kalingap, no? So si Kuya po yung trabaho po pala ni... Ano pa ang ngalan ni Kuya? Elmer. So, yung trabaho pala po ng asawa ni Ate Michelle, si Kuya Elmer, is nangungupras lang. So, bali, kapag nakakakuha siya ng pera about po doon sa trabaho niya ng pagkukupras, kulang pa daw sabi ni Ate Michelle, lalong-lalo na daw sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Actually, tatlo yung nag-aaral sa mga anak mo. Ayan, so hindi po biro, no? Kasi, anong mga grade na po ba? High school, college, elementary? High school. Ay, talaga, yun po yung masaklap dun eh, kapag high school. Dalawang high school? Sa ila. Pala kay grade 5. Grade 5. Grade 5, tapos yung isa, Dili kinder. kinder. Ayan. Pero kahit gano'n, kahit kinder, no, tapos elementary, ganun pa rin, no? Makuha pa rin. Kailangan pa rin ng financial kapag about sa school. Ayan. Ano naman po ba yung sitwasyon niya dito? For example, wala si Kuya walang trabaho si Kuya sa pagkukopras. Matitingga kayo ng 3 araw. Ano naman po yung ginagawa niyo or para magkaroon kayo ng income? Anong klaseng panuhod po? Ha? Inadlaw. Ano naman po yung ginagawa niyo dun sa mga inadlaw na sinasabi ko niyo? Pag extra lang sa mga kuan. Kuan po ba? Naglalako kayo ng mga nagkukuha kayo ng mga ano ba yun? Mga gulay sa bukid tapos nilalako niyo, ganun. Kasi naman po ba? Hindi pa rin. Ayan. Kasi meron po kanyan eh. Ganun po talaga, no? Ito po yung karaniwan ng sinasabi ni Kuya about po dun sa mga magulang, especially kung yung mga anak po nila is talagang nag-aaral, no? Kasi ate, palaki ng palaki. Syempre, di ba, palaki-palaki ng mga anak natin. Syempre, pataas yung grado nila. Yung, yung pang grade ba? Yung grade 12, ganun, college. Pataas din yung gastos. Di ba? So, ano po yung pwede nyo gawin para kahit paano gusto niyo, di ba, makapagtapos yung anak nyo? Ano po yung gusto nyo gawin? Or ano po ba yung dapat nyo gawin kapag pumunta na po sila sa college? Siyempre, talagang malaking pera na yung gugugulin nyo doon. Siyempre, yun po yung kadahilanan, mga kalingap, kung bakit marami po sa mga kabataan natin ngayon yung nag-i-stop. Tama? Yan. Kasi, kagaya sa kalagayan ni Ate Michelle, pan lang po siya, housewife, tapos si Kuya, kupras lang po yung ginagawa. Di ba? Wala. At mai-stop talaga yung kanyang mga anak. Nasa po ba yung mga anak nyo? Ate. Halika boy, magdamit ka. Interview lang kita sa gate. Ayan. Sente, no? I hope na actually marami yung makapanood sana na yung kalagayan nyo is mabigyan ng pansin, no? Ayan. So, I hope na dun sa mga viewers natin, huwag niyo pong kalimutan i-like at i-share po ninyo yung ating vlog or charity vlog ngayon. Para marami po yung makapanood at syempre yung kalagayan nila Ate Michelle is mapunta doon sa may mga ginito ang puso para kahit paano pagbalik namin may magandang balita kami kay Ate Michelle, ha? Ngayon ate, wala lang muna akong ibibigay sa iyo, ha? Wala muna akong ibibigay sa iyo, pero I hope sa sunod may makapanood. Tapos kahit bigyan lang namin kayo ng isang sakong bigas tapos grocery, okay na po ba yan? Ayan. Si Ate Michelle po kasi is mahihain. Mahihain si ate. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. I hope na sana po ay makatulong yung ating platform, yung pagcha-charity vlogger natin. Actually, diyan sa YouTube, mga
mga viewers natin dyan sa YouTube, no? Sana itong platform natin is may apabot yung kalagayan ni Ate Michelle doon sa mga viewers natin, no? Kung may makita man po kayong ads sa ating mga upload, malaking tulong po yun para hindi po or para po magtuloy-tuloy yung aming paglingap po dito sa Northern Samar. Magkaroon po kami ng revenue. Tapos syempre 50-50 po yun, 50-50 sa 50 sa pamilya at syempre 50 po sa pagtulong, no? Ganun po yung criteria namin kapag kumukuha po kami ng sahod. Ayan. So ate, I hope na makabalik kami dito, ha? Ayan. Ano yung gusto mong sabihin or gusto mong hilingin doon sa mga viewers? Baka mayroon makapanood na kahit papaano yung hiling is makuha nila mag-grant. Anong gusto mong sabihin or hilingin? Meron pa bang gustong hilingin? Meron kang gustong hilingin, Ate Michelle? Kaya ko na sakbalay nga mga upay. Ayan, gusto daw ni Ate Michelle na yung kanyang bahay is mapagawa. Anong klaseng gusto mong pagawa ng gawin nating building? Ganda la ko mga umupay la. Gusto lang daw niya is mapagawa lang, mapaayos lang, no? Ayan. Kasi yung kalagayan po niya, ito po yung nakuha ba? Na parang nasira ba nung Bago na natin namin nga. bago na naman ito yung bahay. Repair. Ay, grabe, bago-bago po pala yung bahay nila kapag may bagyo. Kaya lawa kayo sa baha. Parang, ano kalagayan niyo po dito dati nung tsatsaga na po? Kami ako ano. Hanggang saan po yung tubig? Kaya ubong na si nakuha na. Ayun yung dapat. So naman po kayo naging patay nag-ibak yun. Nga sa ano ba? Sa barangay yun. Buti hindi naman inabot. Ayan. So, ayan, mag-i-pray lang po natin na merong makapanood tapos yung hiling wish mag-grant. Pag meron pong makapanood at syempre mag-message sa amin na yung hiling ni Ate Michelle is i-grant natin, kahit bigyan lang natin ng plywood, ganun. Okay na po ba yun? Plywood or kahit mapaayos lang or mapakuan lang yung bahay niya. Okay na po ba yun? Yan. So, i-pray lang po natin na merong makapanood. At syempre, thank you so much po sa lahat ng mga nag-stay dyan sa ating vlog ngayon. Simula ng mag-start yung ating vlog at hanggang sa matapos, thank you so much. At syempre, huwag niyo pong kalimutan, i-like at i-share po ninyo sa mga community nyo or sa mga kaibigan nyo na meron pong mga vlogger na ganito na naglilingap po dito sa Northern Samar. Thank you so much po. Syempre sa mga magigiting at mapagmahal na viewers or supporters po ng The Great Team Moraynon. Thank you so much, Manay Terry Anderson, Ma'am Hawaii, Ma'am Irene Biswilan, at syempre kay Ma'am Okidoki from London, at kay Tita Marcelina, kay Ate Selena Barbosa, Ate Rosa Giri Vlogs, Ate Chari, Manay ng Bicol, Ate Tita Malo de Los Santos. Ayan, shoutout po sa inyo. At syempre kay Sis Jubes. Anong sabihin mo kay Sis Jubes? Shoutout. Shoutout. Shout out po sa inyo at syempre thank you so much syempre dun sa mga team na pumapasok po sa ating mga premier. Thank you so much po. At syempre gusto ko huwag niyo pong sanang kalimutan na supportan yung The Great Team Moraynon po muna po ni kay Joey The Great. Ayan, Boy Tabang po. Ated na Condor, Yansky TV, BMX Vlog, Raymond Galusa at syempre Biyahing King. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre kampay sa iyo na rin mga kapatid. Laging nagkakaisa at palaging